Naglabas ng ultimatum ang Iran laban sa Estados Unidos kasunod ng mga pag-atake nito sa mga kritikal na infrastruktura ng Iran at mga pasilidad ng sibilyan sa bansa. 2 o 3 araw lang kung magpapatuloy sa agresyon ng Amerika, hindi lang gaganti, kundi maglulunsad na ang Iran ng opensiba sa lahat ng pasilidad ng Amerika sa Gulf region. Ito ang banta ni dating Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC Commander Mohsen Rezai na ngayon Security Advisor ni Iranian Supreme Leader Mojtaba Khamenei. Bilang kinatawan ng Iranian government, dinalaw ni Iran spokesperson Fatemeh Mohajirani ang Khuzestan province upang i-assess ang antas ng pinsala. Ito ang lugar na pinaka-pinupuntirya ngayon ng Amerika. Tiniyak nito ang suporta ng pamahalaan sa mga residente sa South Iran na itinuturing na lifeblood o buhay ng ekonomiya, kultura at depensa ng Iran. هستند و میدانند مردم عزیز استانهای جنوبی به خصوص خوزستان بدانید که مردم ایران قدردان شما هستند و میدانند رنجها و خون دلها و صبوریها رو و همه با هم انشالله به لطف خداوند از این گردن هم عبور خواهیم کرد به لطف خداوند. Samantala inuulat ng international media ang pag-usad ng mahigit 50 US warplanes sa base ng Amerika sa Jordan para sa refueling. Indikasyon ng isang malaking plano ng pag-atake. Patuloy rin ang pagkilos ng mga tropa ng Amerika sa Strait of Hormuz upang pigilan ang mga barkong konektado sa Iran. Batay sa impormasyon, isa sa planong puntiryahin ng Amerika sa susunod na mga araw ay ang nuclear facilities ng Iran at pagbomba sa Pickaxe Mountain sa Zagros kung saan naroon ang underground site ng uranium deposit ng Iran. Bukod dito, napapabalita rin na hinikayat ng Amerika ang mga puwersa ng Iraqi Kurdistan Forces upang lumaban sa Iran. Dahil dito, binomba ng Iran ang isang lugar sa Iraq na nagsisilbing warehouse ng armas ng grupo. Sa kanyang pinakahuling talumpati, nagpaiwatig si Trump na sandaling panahon na lang ang itatagal ng giyera nito sa Iran at makahulugan nitong ipinahayag na makukuha na rin nila ang inaasam nilang resulta. We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. Raven Campos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.